Ngayong araw, kasama po natin ang isang espesyal na panauhin na mayroong pambihirang koleksyon ng sports memorabilia. Mga iconic items na may malalim na kahulugan at kasaysayan sa mundo ng sports. At para ibahagi sa atin ang kwento sa likod ng kanyang sport memorabilia collection ay makakasama po natin live dito sa studio si Dr. Michael Rico Messina. Magandang umaga at welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Magandang umaga, Audrey, at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa Rise and Shine Pilipinas. Okay, balikan lang natin para sa kaalaman ng mga ka-RSP, bakit ba nahiligan mo yung magkolekta ng mga sports memorabilia? Actually, nagsimula ako sa mga basketball magazines. So, isa kasi akong batang 90s. And back then, yung uso nun, mga sports magazines like SWM, Scoreboard. Tapos nitong pandemic time, nag-decide ako na i-evolve or palakihin pa yung aking collection. So from there, sa mga sports magazines, nag-evolve na ako sa mga Philippine basketball memorabilia. Okay, pero ano yung pinaka-first na kinolect mo? So, magazine or? Una mga magazine, Magazine yes. lang talaga, okay. Itong mga magazine na to, 90s or 80s or 70s pa? So actually, yung unang mga kinolekta kong magazines, mga 90s magazines, and from there, tinry kong bumili naman ng mga 80s, 70s. So nagba-backtrack na ako sa basketball history. Well, Doc Michael, mayroon ka bang, kung halimbawa, may gusto ka talagang memorabilia na kolektahin, pero wala siya sa Pilipinas, paano mo itong hahanapin? Usually po, may mga kaibigan po tayo sa ibang bansa na nagtitingin-tingin din po ng mga possible na basketball memorabilia na minsan po pinapakita po sa akin. Tapos pag interesado po ko na pwede po natin iuwi dito sa Pilipinas. So, nagagawa po kami ng arrangement para maibalik ito dito sa ating bansa. Well, may nabasa ako sa US, pagdating sa mga NBA players, minsan yung kanilang mga pirma pinepeke. So, paano mo nalalaman kapag lehitimo yung isang memorabilia item? So, ako naman po, sir, sa aking collection, marami akong nakolekta na in person na mga autograph. So, yung kaharap ko yung player or yung coach or yung celebrity, tapos pinipirmahan niya sa harapan ko yung item. So, ngayon, yun yung magiging basis ko. Pag may nakita ulit akong ganong signature, kinukumpara ko doon sa original signature nung tao para ma-check ko kung legit talaga siya. Tsaka iba pang mga ebidensya, na yun na talaga galing sa isang athlete. Pero gano'n Yes. pa man, may isa bang item kang gustong i-collect na nahirapan kang makuha? Siguro ito po, sir, itong bolang to. Ito po, Sir Audrey. Oo, nakawakan ko dati, no? So, yan ay isang bola noong 1910s. 1910, ha? Yes. So, yung bola na yan ay actually from the start ng history ng Philippine basketball. So, kung titingnan po ninyo, gawa po siya sa leather, tapos meron po siyang tahi sa labas. So, ibang-iba doon sa bola na nakikita po natin ngayon. Ayun, yung molten kung i-compare natin dito, no? Yes. Sige. Well, Sir Michael, paliwanag mo nga sa amin, ano bang history nitong bolang to? 1912? Sino ang mga gumamit nito? Yes. So, itong bola na to, nakita siya sa isang school sa Batangas na dapat ay ide-demolish na. Tapos sa Physical Education Department, nakita yung bola na yan. So, back then kasi, may mga tournaments tayo na ang tawag doon ay Philippine Carnival. So, yung mga schools from different areas of the country, naglalaban-laban sila para maging champion. So, ibig sabihin, ang basketball pala nasa Pilipinas na ng more than 100 years. Yes, Kung 1912, meron na nito. Tama. And I remember yung una mong kwento sa amin, ang mga nag-basketball sa atin sa Pilipinas ay mga kababaihan. Tama ka, Sir Audrey. Kasi ang ginawa ng Bureau of Education, so nag-assign siya ng mga sports para sa mga babae at sa mga lalaki. So ngayon, back then, yung basketball kasi, bagong sport lang siya, kaka-invento lang halos ni James Naismith. So ngayon, yung basketball, inassign initially sa mga babae. Pero eventually, nag-pick up rin siya sa mga kalalakihan. At ngayon, generally, karamihan Dominated na. lalaki yung naglalaro ng basketball. Well, mga ka-RSP, ito pong hawak kong bola, ito yung sinaunang bola ng basketball. Kung ikukumpara po sa gamit nating bola ngayon, mabigat po ito. No, ito yung ginagamit natin pangkaraniwan ngayon. Ito yung molten na
na basketball, ano, mas comparably, mas mabigat to ng husto. Yes. Para ka may hawak na buko. Na kapag ikaw hindi nakatingin at pinasahan ka, tumama sa mukha mo, siguradong tulog ka po dito. No? Pero gayon pa man, ito na yung pagbabago ng panahon. 100 years after, ito na po yung ginagamit natin bola. Okay, paliwanag po natin, isa-isa. Ito pong rubber shoes na ito, kanino po ito galing? Yan. So ito ay isang game-used na sapatos. Tapos, pero hindi lang kung sino yung nagsuot nito. Ang nagsuot nito ay si Justin Brownlee. Oh, okay. Ang ating naturalized Filipino player. player na naglalaro sa Gilas. So sinuot niya ito nung unang Gilas game niya against Lebanon. I think it was March 2023. I think Freak 4 yung yung Okay. sapatos. Tapos merong inscription dito, Sir Audrey. Oops. Yan. So may inscription dito si Sir Justin Okay. na first Gilas game niya. Ito yung first Gilas game. Sa mga nagtatanong po kung ano yung size ng paa ni Brownlee, ito nakita ko na size 14 US. 14. Oo. Okay. Okay. Ito naman po. Ano po itong jacket na ito? So itong jacket na yan, so bilang batang 90s nga, yung isa sa kinalikayan kong team ay Ginebra. yung Ginebra. Oh, never say die. Noong 1996, yung pangalan ng team nila noon sa jersey, Ginebra na yung nakalagay. Okay. So that's an actual team jacket noong 1996. Yan. Tapos may mga pirma nung ilan sa mga players na naglaro para sa team na yan. Alam mo, talagang fan din ako ng Ginebra noong 90s. Kaya tuwan-tuwa ako, naging guest namin dito si Vince, the Prince Quezon. Ayan. Ito pong bolang ito, sino po yung may mga pirma dito? At saan po ito ginamit? Yan. So itong bola na yan, may sentimental value rin yan sa akin kasi si Samahang Basketball ng Pilipinas, tinatask niya ako na magpapirma sa mga players tsaka Alright. coaches ng Gilas para merong memorabilia ang SBP. Tapos ako rin, meron din akong sariling memorabilia. So that ball is from early this year, nung, di ba meron tayong mga leg na back then kalaban natin yung Taiwan. So doon sa dugout, pinapunta ako ng SBP. Tapos pinassign sa lahat ng players at coaches yung bola na yan. Okay. Pati si Coach Tim Cone may pirma dito. Yes. So players and coaches, Sir Audrey. Okay, anyway, dahil ang dami mong alam sa sports, ikaw'y kabahagi na rin ng PTV Sports. Tuwing kailan ka ba napapanood sa PTV Sports? So ako po'y binigyan ng pagkakataon ng PTV Sports na magkaroon po ng isang segment na nagngangalang Treasures of the Game. So ito po'y lumalabas sa PTV Sports po kada Wednesday ng umaga. Alright, so abangan po natin yan. Again, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga, pati na rin po sa pagbabahagi ng inyong kwento bilang sports memorabilia collector. Dr. Michael Rico Messina, muli maraming salamat po. Maraming salamat.